Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Pero bago natin umpisahan itong story na to, don't forget to like, subscribe, and share my video sa mga mahilig makinig ng horror story. Kung yung mga experiences kayo or horror story, send nyo lang sa Instagram ko or send nyo lang dyan sa comment section. So let's start! Ang sender natin is si Clarita. Hindi ko alam kung maniniwala kayo, pero ito yung nangyari sa akin nung bata pa ako. Sa probinsya kami lumaki, tahimik lang at magkakakilala halos lahat ng tao. Tapos may lumipat na bagong kapitbahay namin noon. Isang matandang babae. Tahimik lang siya. Hindi masyado nakikipag-usap. Madalas mo lang siya makikita sa labas paggabi. Nakaupo at parang may hinihintay. Napapansin din ng nanay ko yun. Sabi niya, iwasan mo yung bahay na yun na. Hindi niya sinasabi sa akin kung bakit. Pero ramdam mo na may mali. Ako naman, bata pa. Kaya curious ako. Isang gabi, may narinig ako sa bubong namin. Parang may gumagapang. Akala ko pusa lang. Pero ang bigat ng tunog, parang hindi normal. Tinignan ko sa bintana. Wala naman. Pero naririnig ko pa rin. Hanggang sa may narinig akong parang humihinga. Malapit. Sobrang lapit. Hindi ako makagalaw. Tapos biglang may narinig akong boses. At mahina ito. Parang galing sa taas. Clarita. Nanlamig yung buong katawan ko. Paano niya nalaman yung pangalan ko? Hindi ako sumagot. At nagkumot na lang ako. Habang nanginginig. Kinabukasan sinabi ko to sa nanay ko. Hindi siya nagsalita agad. Tapos sabi niya lang, pag may tumawag sa'yo sa gabi, huwag kang sasagot. Doon ako mas natakot. Lumipas yung ilang araw, tahimik ulit. Akala ko tapos na. Pero isang gabi, nagising ako ulit. May naririnig na naman ako. Pero this time, hindi na sa bubong. Nasa labas ng bintana ako. At doon ko siya nakita. Yung matandang kapitbahay namin, nakatayo siya sa labas. Pero, iba yung itsura niya. Nakatingala siya sa bintana ko. Ngumiti siya. Mahaba yung ngipin niya. Tapos, nakita ko yung dila niya. Mahaba. Sobrang haba. Parang gumagalaw mag-isa. Hindi ako makahinga sa sobrang takot. Tapos dahan-dahan siyang nagsalita. Gising ka pa pala. Bigla ako napaatras. As isang giglap, nawala siya. Parang hangin. Kinabukasan, wala na yung bahay nila. As in wala. Parang walang tumira dun. Tinanong namin yung mga kapitbahay. Sabi nila matagal na raw walang nakatira dun. Simula nun, hindi na ako lumilapit sa bintana paggabi. Kasi minsan, narinig ko pa rin yung boses na yun. Pero mahina lang. Clarita. At alam niyo ako anong pinaka nakakatakot? Hanggang ngayon, hindi ko alam kung kailan siya babalik. Clarita! Ba't ang hilig yung tumawag, no? Ang hilig tumawag ng mga aswang na yan. Clarita. Feeling ko tinatakot lang siya. Pero alam lang mother niya. Diba? Usong-uso talaga yung aswang. Bakit ganun? Pag sa probinsya may aswang, pero pag sa syudad, wala. No? Ibang aswang na sa syudad. Pero alam nyo, gustong-gusto ko yan. Oo, nung bata ako, natatakot ako, pero curious na curious ako. Kung ano ba talaga yung itsura ng aswang.
Yung manananggal, totoo ba talagang hati? Ay, mas matindi pa yung sa ano, yung sa, ano tawag dun? Ano bang bansa yun? Yung aswang nila hindi hati. Kumbaga ulo lang tapos yung internal organs yung kasama. Ano bang bansa yun? Basta yun. Thailand yata. Basta yun, yung ulo yung lumilipad, tapos kasama yung esophagus, yung bituka, yung puso, yan. Ganun yung aswang nila. Pero sa atin, nahati lang sa half. So, yeah. Pero nakakapagtaka, matagal na daw walang nakatira. Pero nakikita niya, tsaka ay hindi pala nakikita ng mother niya. Pero aware yung mother niya. Ang dami kong nasa isip. Pero yun lang, hanggang dun lang yung kwento natin for tonight. I hope you like it. So guys, see you all on my next vlog. XOXO, bye-bye!